kung nakalagay doon na may note na may rush, hindi ko tatanggapin yung mga tropa. Kasi ayoko na pre-pressure ako, no? Minamahal namin mga kliyente, no? Sa mga suki naming kliyente sa Lalamove. Lagi nyo pong tatandaan na ang binabayaran nyo lang ay ang fare. Hindi po ang aming pagkatao. I'ma let you be. Tara mga pare, sumama sa biyahe ni Balbaro. Bahala na kung saan mapunta ngayong araw na ito. Tara mga pare, sumama kay biyahero Balbaro. Mula sa Bako-Bako hanggang sa Patag na daan sa dulo. Magandang araw sa inyong lahat mga katropa. Kamusta sa inyong lahat? Yan. Meron pa akong isang video, hindi ko pa na-upload, hindi ko pa na-edit ng mga katropa. Ayun yung isa kong video na back to back. Valenzuela, Pulilan, Taytay, Valenzuela. Naway maiayos ko na. Naging sobrang busy kasi tayo ngayon mga katropa, no? Ngayon, first pick up natin, Valenzuela to Pasig, 657 mga katropa. Time check, 12:46 PM. Ang pick up natin ay 1.5 kilometers away lang mga katropa. Ay ba? Si po Pamarikina po ito. Marikina. Hindi po kasi namin alam sir kasi yung customer po kasi namin yung nagbubook eh. Pwede po kitawagan po yung nagbook kung para kanina po pick upin niya. Ang order contact Joanne. Opo. Wait lang po. Kayo po yung nakalagay sa sa pangalan ninyo. Ako, wala. Opo. Tama po tong address, RT Subdivision. Tama naman po. Kasi yung sir, nagbook na po kasi wala po nag-advise sa amin na may mag-pick up po eh. Baka may po kayo dyan. Wala. Meron po kasi hindi naman po nag-set na mag-pick up. Baka, ito na lang sir. Hindi ko po kasi siya matawagan. Isang ring po tapos nawawala na po yung tawag. Naka-call bearing po yata. Pwede po pa-confirm sa kanya. Tatanong din po kami. Ah. Para kanina po. Sige po. Try ko po itong try ko po yung drop off na tawagan. Sige pa. Tawag po ulit ako. Okay pa, okay. Mga katropa, medyo nakakabuisit ang pick up natin kasi yung order contact person ay naka-call bearing siya, no? Para sa ating mga client, mga katropang client, no? Advice lang po, tanggalin nyo po yung option nyo na call bearing. Kumbaga kung wala sa phone book nyo, hindi po kayo matatawagan, po? Paki-check na lang po kung saan po natatanggal yun o kaya nadi-disable po yung ganun option. Kadalasan po, hindi po mawawala sa isang araw na isang client ay ganun po. Na hindi sila matawagan dahil po dyan sa call bearing na yan. At nakaka-delay po siya. Ayan mga katropa, 462 ito. Pamarikina, along the way siya, no? Okay mga katropa, pick up muna tayo. Kaya mga katropa, mga pang bagahe. Yan. 50 peraso na malalaking parang balikbayan box. Ayun mga katropa, naibaba na natin yung mga gear oil. Ngayon 7.3 kilometers sa Marikina tayo. Bababa natin itong mga karton, no? Kaya pick up tayo pangatlo mga katropa. Tawagan natin. Hello po. Hello.
Sa Lalamove po, sir. Tanong ko lang po kung ano pa yung papadeliver. May pipick up nga po sa, sa 5-star bus terminal Apa. na 2 box. Ano po ba service nyo? Ano po ba service nyo? Wigo po. Kaya naman yan dyan, boss. Okay. Sasabihin ko lang po yung pangalan ninyo. Wala po tayong contact sa pick up tsaka sa drop off. Pero may isasend po ako sa inyong resibo tsaka valid ID ko tsaka authorization letter. Saglitan lang po yung process niya. Papagitan nyo lang po yun na mga sinend ko. I-send ko. May mapaparadaan po kaya doon? Meron naman po, search ka lang doon. Tsaka saglitan lang po yan. Sige ba. Tsaka sa drop off naman, sir, cargo po yung dadalan mo niyan, Preto cargo. Pwede mo na yan iwan na bagahe doon sa guard. Kilala naman ako doon may details naman po yung bagahe. Okay pa. Sige pa. Tsaka yung payment po nito, GCash na lang, via GCash. After mo ma-process yung Okay pa. Sige pa. sa drop off. Okay pa. Papunta na pa ako. Sisend ko po yung mga kailangan mo. Okay pa. Sige pa. Sige, thank you. Okay pa. Update na lang po, boss. Okay pa, sir. Sige, thank you. Sige pa. Ayan mga katropa, 10 kilometers away. 450 plus. No? Saglit lang ang biyahe nito. Tapos, pagkatapos ito, pauwi na kukuhanin natin. Okay. May sunog banda dito sa may bandang Mabini flyover mga katropa, no? Ayan o. Kita na yung usok dito. Kapal na ng usok oh. Lakas ng sunog mga katropa. Ayan mga katropa, medyo bad trip yung nangyari, no? Last pickup, sa third pickup natin, wala naman nakalagay na rush doon o before 5, nandun ka na. Tapos etong client, nung tinawagan ko na nandito na, tinanong kagad ako, boss, bakit ang tagal ng biyahe mo? Halos 2 hours ka, sabi nga. 6:20 ako dumating dito, na-pick up ko yung parcel ng 4:30. Ayan, nakita nyo naman sa video, makikita nyo sa video, di ba, na may sunog. Dahil doon sa sunog na yun, naging matraffic. Dahil nagka-counterflow ang mga bumbero, no? Kaya sabi ko sa kanya, kahit tingnan nyo yung ruta ko sa Lalamove app, makikita nyo na dire-diretso lang ako at wala akong dinaanan. Hindi ako nag-double book, sir. Bakit ganyan yung pagtatanong niya sa akin? Pina-priority ko na nga itong nyo, dahil 10 kilometers lang naman. Eh, hindi ko nagustuhan yung sagot ni sir. Natural, magtatanong ako kasi ang tagal mo. Sir, hindi ako magdo-double book kung 10 kilometers lang. Sabi yung ganun. Tapos, paliwala daw yung pagpapabook niya ng ngayon na hindi naman pala ma-deliver, hindi naman masasambas dito sa cargo, no? Hindi ko kasalanan yun, no? Walang note. Kung nakalagay doon na may note na may rush, hindi ko tatanggapin yung mga tropa. Kasi ayoko na pre-pressure ako, no? Kaya yung ganito, sana sa mga kliyente, mag-note kayo kung rush or kung kailangan talaga na may deliver o masama sa cargo, no? Kaya lang natapat ka sa may sunog o di na traffic, hindi ko kasalanan yun. Ang apat mga tropa,
Hello po. Hello? Sa lalam mo po ma'am, tanong ka lang po kung ano po yung papadeliver. Computer accessories ko. Ano pong pangalan nyo? Po. Computer accessories. Yes to mga katropa, bali naging booking number 4 at booking number 5 to no, sa isang pick-up location. Parehas mga computer accessories. Full pack tayo mga katropa, 4 na malalaking kahon niya, puro computer accessories no. Isang 510 at isang 520. Parehas siyang double drop off no. Bali 4 ang drop off natin ngayon. Unahin ko muna yung Marikina. Parehas Marikina tong una. Tapos susunod ko yung Tatalon at Greater Lagro. Malapit na sa atin yung mga katropa yung Greater Lagro. Kaya maganda-ganda yun no. Maganda-ganda yung booking na nakuha natin. Ayan mga katropa, 14 kilometers para sa ating last drop off no. Ginawa ko ay inuna ko muna yung meron kasing patatalon doon, madadaanan ko na, dinaglag ko na doon, inuna ko na yon, tapos tsaka ako dumiretso sa Marikina. Ito mga katropa, nagtataka ako dito kaka-drop off ko pa lang no, doon sa first drop off. Kasi dalawang booking tayo, tapos parehas yun na double drop off no. Tapos inuna ko muna yung isa, yung batch na Marikina, bali yun yung inano ko. Bali binawasan ko muna yung batch ng Tatalon at Greater Lagro. Kinuha ko muna yung Tatalon no. Tapos no, nung binababa ko pa lang yung sa Tatalon, bali 6 kilometers away lang siya doon sa pick up ko sa Maynila sa Leon Guerrero. 6 kilometers lang siya yung Tatalon. Nagtataka ako, tumawag bigla yun sa Marikina no. Pagkatapos na tuwag nung nasa Marikina, tinatanong ko nasaan na daw ako. Ba't pa ikot-ikot daw ako, trinatrack niya daw ako mga katropa. Sabi ko, sir, kaka-pick up ko pa lang nung ano ninyo. Tapos along the way din naman po itong nung first drop off ko. Nag-double book ka. Talaga pong ano po, binigyan po ako ng dalawang booking ng distributor ninyo. Sige, sabi niya gano'n. Kasi minamadali ko na yan, hindi kami makaalis dahil dyan. Doon nagtataka na ako. Sabi ko, ba't gano'n? Kakaalis ko pa lang papadaliin ko yung istorya mga katropa no? Kasi baka maubusan tayo ng storage Pagdating ko ngayon sa ano no, na drop ko na yun sa una sa Tatalon, sabay mga 30 minutes tinira ko ng yung 14 kilometers kasi hindi na masyado matraffic nun. Pagdating ko doon, nagulat si kuyang na nagmamadali kasi hindi nga daw siya makaalis dahil inaantay niya, kakabit niya daw sa PC yun. Ayun, nagulat siya na kotse pala dala ko, kaya pala ang tagal ko daw, sabi niya ganun. Kala niya daw motor ang dala ko. Tapos nun mga katropa, tinanong ko, sir, tanong lang, kilala niyo po ba tong kasama niya sa booking? Dito rin po sa Marikina sabi kong ganun. Tapos sabi niya, hindi daw. Tapos sabi ko, ito po yung problema, sir. Pinag-iisa po nung nag-book yung magkaibang tao, kala ko magkakilala kayo. So ayun na naging problema, sir, kaya naging ganun ang biyahe ko. Tsaka naka-approve naman po ito na kuhanin ko din yung isang booking. Kasi nga, yung Greater Lagro malapit na rin sa akin, sir. Sabi kong ganun. Kaya yun, yung sa may Leon Guerrero, para kung
maka-pick up kayo ng mga katropa, alam nyo na palagi silang naka double drop off, pero yung dalawang drop off na yon ay hindi magkakilala, magkaiba yon mga katropa. Advice lang mga katropa, tips lang, no? Pero okay naman yung booking, 510 tsaka isang 520, diba? Okay mga katropa, naka 5 trips tayo at 2,115, no? Ayun mga katropa, 2,115 for 5 trips, no? Bali yung gasolina natin ay 650 pesos. 2,115 minus 650, may naiulat na traffic nasa light camera 1,400, sa no? daraanan. 1,400 mga katropa. Tignan natin kung magkano. 1,438 ay 1,440. Yun. Hindi na rin masama yung mga katropa. Nakakuha tayo ng pick up natin alauna. Tapos tayo ng 9:30. Hindi na masama yun mga katropa. Labas na lahat doon sa 1,450 na, sabihin mo. Hindi naman ninano na yung iba eh. Hindi ko pa nasama dyan yung mga butal-butal na mga 20, 50 pesos yan. Sabi mo na 1,450 yan. So ayun mga katropa, yung lesson ngayon, no, ngayong araw ay medyo dapat tumatak to sa mga kliyente, no? Yung kaninang experience natin do sa pangatlong drop off natin, medyo nakaka-bad trip eh. Pagkasagot ko, dapat nga na-video ko yun, dapat talaga nawala sa isip ko eh. Kasi ang ano kagad sa akin, bakit ang tagal mo? 2 oras kang nagbiyahe, ang lapit-lapit lang. Sir, ano gagawin ko, sir? Sabi ko ganun. Ano gagawin ko, sir? Palili pa rin kayo sa sasakyan. Kita mo may sunog eh. Mga katropa, makikita nyo naman talaga may sunog. Dahil doon sa sunog, ang haba ng traffic. Sa may Mabini yun eh. Sa may malapit sa flyover ng Ligarda din. Ang nangyayari, nagka-counterflow yung mga bombero, no? Tapos nag-aano pa siya sa side comment pa na wala rin pala yung ano, wala rin palang mangyayari sa pinaparash ko. Hindi ko rin nasabi sa kanya eh na kung dapat ino-note yun eh. Dapat ino-note mo kung rush, di ba? Binook mo yun 4:15 ng hapon. Tapos ang pagkakarga lang ay alas 6. Na-pick up ko yun ng 4:30 dahil medyo malayo ako sa area, no? Kung rush yun at nakita kong nakalagay sa remarks na rush, hindi ko kukuhanin yun kasi ayokong na-pressure sa kalsada mga katropa. Dahil sa halaga na yan na magkano yung ano niya, 485 lang, i-pressure mo ako, di ba? Minamahal namin mga kliyente, no? Sa mga suki naming kliyente sa Lalamove, lagi nyo pong tatandaan na ang binabayaran nyo lang ay ang fare, hindi po ang aming pagkatao. Nakaka-bad trip. Para kung bata na sasabihin na bakit ang tagal mo? 2 oras ka nagbiyahe. Dinasagot ko na kagad siya na ano, papaliparin ko itong sasakyan.
Ba't ganyan kayo magtanong? Sinabi ko nun eh. Ba't ganyan kayo magtanong? Ano nga eh, priority ko nga tong booking mo eh. Miski tingnan mo dyan sa app mo, kung may kasabay ito. Makikita mo naman dyan na dire-diretso lang yung biyahe. Di ba? Ba't kayo ganyan magtanong? Sabi kong ganun. Eh syempre magtatanong ako kasi ang tagal ng biyahe nyo. Di ba sabi ko nga may sunog? Kung gusto nyo, isesend ko pa sa inyo yung sunog eh. Tapos sabi niya, baka pwede naman pakiusapan yung ano, na maisabay na ngayon. Sige sir, itatanong ko. Sabi ko gano'n. Eh, habang naka-speakerphone, bumaba ako sa sakyan eh, kinausap ko yung guard. Wala nang magkakarga niyan sir at wala na rin maglilista. Dahil alas 6 pa lang tapos na. Pero yun mo, 4:30 ko na pick up. Tapos 10 kilometers yun ah. Eh nasabay sa traffic. Hindi ko kasalanan yun, magkasunog. Ikaw, katropa, sigurado mapapanood mo to. Makakarating sa ito. Tingnan mo yung ano kala mo gumagawa ko ng istorya. Panoorin mo na may sunog talaga. Buti nga at binidyo ko. Kasi nga sobrang traffic. Sabi ko pa nga dun sa ano, sige sir, nung sinabi mong pakiusapan, o sige sir, papakita ko tong video na sunog para kahit paano yung mapagbigyan. Eh wala na talaga eh. Ano magagawa natin? Alam mo pa lang hanggat 6 o'clock lang yung pagkakarga, dapat pinarush mo, no? Tsaka wala naman talaga akong sinabay eh. Di ba? Makikita mo din yan sa bilang ng booking ko ngayong araw O, paano mga katropa, yun lang. Itong advice ko na to para sa mga kliyente, no? Na ang binayaran nyo sa amin ay yung booking fare lang. Yung pamasahe lang ng mga parcel nyo, no? Hindi yung pagkatao namin. Nagtatrabaho kami na maayos, tapos ako makapagsalita, akala mo nabili mo yung sasakyan ko, no? Tapos kakaiba pa nga yung booking mo, wala ding remarks na napipila, na i-represent pa yung mga eche mo, mga ID mo, mga resibo mo dyan sa bus terminal. Tinanggap ko na nga lang eh. Tapos nung kausap kita, hindi mo sinabi na rush. Ha? Hindi mo sinabi na hanggat alas 6 lang yung courier, yung cargo. Sino may kasalanan sa ating dalawa? Ha? Kasi kung alam kong rush yun, paulit-ulit ko yung sinasabi, hindi ko kukuharin yun dahil ayokong ma-pressure sa kakarampot na pamasahe na yan. Diba? Kaya mga tropa, medyo uminit ulo natin doon, no? Subalit ako'y nagpapasalamat pa rin sa inyo mga tropa. Salamat sa pagsama ulit sa aking munting biyahe. Maraming salamat sa pagsama sa biyahe ni Balbaro. Maraming salamat sa pagsama kay Biyahero Balbaro.